Okay, so pag-usapan po natin ito and let's understand this as we would understand a normal text. Of course, we are all not lawyers here, pero we can always have an opinion on this matter. Yung opinion naman natin is really parang hindi naman yan nagka-count sa mas malaking issue ng impeachment. Kasi nga the people who will decide ultimately the fate of VP Sara is yung mga senator judges. And in the event na kailangan nilang lumapit sa Supreme Court, the Supreme Court would give their take on the matter. Okay, so let's first start dito sa question na ating sasagutin for today's video. Sabi ni CJ Hero, can you believe ito pa din yung tanong niya ngayon? Minsan kasi nandyan na ang kasagutan, kailangan lang matutong magbasa o makinig. Now, sino yung papakinggan mo rito? Kasi merong dalawang competing paradigms dito. Yung isa, hard 16, yung isa, soft 16. Okay, so sa mga naglalaro dyan ng blackjack, hello sa inyo. So, dito muna tayo sa hard 16. The Constitution says that you can only impeach an officer if the senator judges will vote 16 or 2/3. Okay, so meron kaakibat doon ng 2/3. 2/3 of 24 is 16. Okay, so gumawa ako ng table para mas maintindihan nating lahat. So, kung ito yung basihan natin, ang 2/3 ng 24, sana nakikita nyo, ay 16. Okay? Ang 2/3 ng 23 ay iba na, 16 pa rin. 22 ay 15. So, naiiba ng naiiba kung yung kabilang paradigm yung gagamitin mo. So, let's first start doon sa sinasabi ng Constitution as the text says. Kasi, ang problema ko kasi doon, may or kasi na word. Or 2/3. Kasi, halimbawa kasi ganito. Recently lang nangyari to. Si Sani Angara, kilala niyo yun? Si Sani Angara is dati siyang senator. Kaso, ang nangyari sa kanya, nag-resign siya. Nag-resign siya sa pwesto, so naging 23 na lang yung senator. So paano yun? 16 pa rin ba yung magiging bilang? Sabi dito sa chart na to na pinrint out na pinagawa ko sa ChatGPT, 15 is 16 pa rin yung bilang. Halimbawa, may nag-resign pa na isa, dalawa na sila, magiging 20 na lang yung total, di ba? So magiging 15 yan. Now, here is the conundrum of the issue ngayon. Kasi si Marcoleta, si Jinggoy have plunder cases. Under the plunder law kasi, mga lords, there is preventive suspension from you exercising your work as a sitting senator. Meaning to say, mga lords, kailangan hindi ka na makaka-function as a senator kasi nga sinuspend ka na, gets? Parang sa trabaho, hindi ka na sasahuran, hindi ka na makaka-function as dun sa work mo kasi nga hindi ka na tinanggal na yung karapatan mo or tinanggal na yung obligasyon mo para magsilbi sa bayan. That's basically what the plunder law is saying dito. Now, if that is the case, considered ka pa rin bang senator? 'Di ba? Kasi kung ganun yung definition mo, ibig sabihin, ang number na lang ng total senator is 22 na lang. Okay? Kinakount ko pa rin si Bato kasi si Bato kasi he is neither suspended or removed from office. He is absent, okay? Pero sinabi yon na all senator. So, pag umabsent ka ba, considered ka pa rin as kasali ka pa rin doon sa bilang. So, ito yung mga kailangan natin pag-usapan sa mga ganitong bagay kasi napaka-material nito sa nangyayari ngayon. Kasi we are wasting everyone's time kung hindi naman pala ma-impeach si VP Sara. Yun yung isang paradigm doon. Yes, lalabas yung mga ebidensya and whatnot, baka mag-iba yung ibang mga idea ng mga tao, pero sa akin, yung iba kasi doon, kahit nasabihin mong pumatay si VP Sara sa harapan,
hindi naman magbabago yung isip nila. Halimbawa si Robin, yan sila. Yung mga magkapatid na Villar kasi sobrang nagpakasasa sila nung panahon ni Duterte. I don't think they will change their minds. I mean, they know that the Dutertes are dirty, pero they would still support a Duterte administration because it would further their cause, diba? Kung saan man sila dadali ng Duterte administration, goods na goods sila doon. So, my question is, if that is the case, then we should ask the Supreme Court if yung 16 ba is based on all active senators, or is it or the senators who can only cast their votes, 'di ba? Yun dapat yung basihan doon eh. Kasi I don't believe na si Bato de la Rosa should be given a chance to vote on the matter, or yung presensya niya should count kasi hindi siya pumapasok eh. Nagtatago siya eh. In fact, si Robin Padilla, tinulungan pa siyang patakasin, 'di ba? So my point here is that if we truly want to respect the process, we should really have a definite answer dito sa issue na to. And the only people na makakapagsagot nito is the Supreme Court. Now, kasi ang status ko ngayon, kinwestiyon ng grupo ni Torion yung legitimacy ni Senate President Chis Escudero na siya dapat yung magpe-preside or hindi. Yung Senate President dapat yung mag-preside or hindi. Kasi ni-nominate siya ng mga kasamahan niya. So that's the first issue na kailangan nating i-resolve. I do believe naman na tama yung idea na si Chis naman talaga dapat yung magpe-preside doon. Parang yung idea na may Senate President ka, tapos may Chief Justice ka, kapag ka Presidente yung ini-impeach mo. Pero pagdating dito sa question na to, dito sa 2/3 na to sa voting, this is, I believe, a very relevant topic kung paano ba yung galawan natin dito. In my opinion, in my humblest opinion, I don't think that you should, kung hindi ka makakapagsalita to explain your vote, dapat disqualified ka. Dapat disqualified ka. Hindi kasi pwede na magtatago ka or gumawa ka ng katarantaduhan tapos meron ka pa ring chance na baguhin yung takbo ng Pilipinas. I think you should be disqualified in voting or being a senator for that matter, di ba? Pero what do you think? Kasi ako, na yung mga DBS tuwan-tuwa eh. Pero they don't understand na if you are truly for due process, dapat tatanungin mo rin yan. Dapat ko-questionin mo rin yan. Kaya tama yung tanong dito ni Gabe Pineda. Hopefully merong makasagot niyan in the future and the Supreme Court answer this with finality. Yun lang naman. Kaya mga lods.